Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result March 23, 2024. 2 p.m. result 451. 5 p.m. result 013. 9 p.m. result 681. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa March 24, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 01345668. Messing number 279. Best and pairing number para sa March 24, 2024. Probables combination. Best padakit guide and combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best doble angle. Best doubly combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. Forever love. Ako ay mataba at pangit, sabi niya, na humihikbi sa kanyang mga palad. Dapat mong iwanan ako. Kung nakikita mo lamang ang iyong sarili mula sa aking mga mata, malalaman mo ang walang hanggan na mga kadahilanan na pinili kong manatili, sagot niya, dahan-daw ang pinunasan ng kanyang luha. Alam mong mahal ka niya, di ba? Tanong ng matalik niyang kaibigan. Ang kanyang puso ay nagpainit sa tanong habang tinitingnan siya na nakatayo sa malayo, nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Bakit mo nasabi yun? Tanong niya. Hindi ko, ginagawa ng kanyang mga mata, sagot ng kanyang matalik na kaibigan. Oh, siya ang mahiyain. Hindi talaga siya nagsasalita, alam mo. Ang kanyang kaibigan ay nagsalita tungkol sa kanya. Itinago niya ang kanyang ngiti habang kinutya niya, sapagkat alam lamang niya kung gaano talaga siya nasiyahan sa pakikipag-usap. Hihintayin kita, sigaw niya, hindi nagmamalasakit sa mga tao sa paligid niya, tinitiyak na naabot siya ng kanyang tinig. Gaano katagal? Gigalang sa kanyang mga kalokohan na tinanong niya, habang ang engine ng tren ay nag-fuel ng kapangyarihan nito. Gayunpaman mahaba ito, aniya. At kahit na nadagdagan ang distansya sa pagitan nila, ang kanilang mga puso ay tila mas malapit kaysa dati. Bakit mo ako pinili? Tanong niya, habang ang mga insecurities ay pumipilit sa kanyang isip tulad ng mga ulap sa isang maulan na araw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang likuran at nagbulong sa yakap, dahil nakita mo ako nang hindi ako nakikita. Lumayo ka sa aking anak na babae, babala ng kanyang ama. Ang mga halo-halong kaluluwa ay hindi kailanman pinaghiwalay ng distansya sa mga katawan, sagot niya. Marami kang nakangiti kamakailan, sabi ng kanyang mga kaibigan. Ito ay dahil sa kanya, pinangiti niya ang aking puso, sagot niya. Kung ikaw ay abala, maaari akong tumawag sa ibang pagkakataon, sinabi niya na walang kabuluhan. No, kinansel ako, sagot niya. Bakit? Bulalas niya. Cause baby, ikaw ang aking numero unong prioridad. Seryoso, sinusubukan niyang magnakaw ka, Mr. Aniya. Palagi kang magiging numero uno ko. Tumahimik siya. Pagkatapos niya, of course. Idinagdag niya, sinusubukan na pigilan ang kanyang pagtawa. Ang mga segundo ay lumipas, at parehong sumabog na tumatawa, nakatingin sa kanilang anak na babae. Hindi pa ako nakagawa ng pagkain dati, bulalas niya habang parang gulo ang kusina. Makalipas ang isang oras, ang katahimikan at isang ngiti ay nakatira habang pareho silang kumakain ng pizza sa katahimikan. Lumabas siya mula sa banyo na nagbihis at pinilipit upang ipakita ang kanyang damit habang tinitingnan siya ng mga mata ng puso. 25 taon ng pag-aasawa, at siya pa rin ang kanyang pinakamalaking hype man. Lola, ang cardigan na ito ay matanda at masungit, kailangan nating alisin ito. Bulalas ng kanyang apo. Kinuha niya ang cardigan at naamoy ito, amoy pa rin ng iyong lolo, sagot niya. Siya ay allergy sa mga mani, aniya habang ang kanyang kaibigan ay naghahatid ng kape sa kanyang asawa. Tumingin siya sa kanya na nagulat. Ano, napansin ko ang mga bagay na gusto mo at hindi gusto. Sinabi niya. Ang kanyang puso ay nadama ng maliit na tingles sa kanyang sagot. Ayusin ng mga pag-aasawa ay may sariling kwento ng pag-ibig. Nagmamadali siya habang huli na siyang huli para sa petsa, hinihintay niya ito. Doon ka, sabi niya habang hinahalikan ang noo niya. Humihingi ako ng paumanhin. Bulalas niya. Huwag maging pag-ibig, maaari kitang hintayin magpakailanman, sagot niya.
Kailangan mong ihinto ang pagnanakaw ng mga bagay sa akin, nagbabala ang kanyang kasintahan. Ngunit nagnanakaw lang ako ng isang hoodie, ginagawa ng lahat ng mga kasintahan, siya pouted. Kumusta naman ang puso ko? Ngumiti siya. Gusto kong hiramin ang iyong huling pangalan, sinabi niya na may smug smile. Bakit hihiram ito? Magkaroon ito ng sarili mong magpakailanman. Bulalas niya. Nagkakaroon ako ng isang kakilakilabot na araw sa trabaho, nag-text siya sa kanya. Well, paano tunog ang isang pizza at 4? Tanong niya. Mahal na mahal kita. Sagot niya. Alam niya kung ano ang gagawin upang pasayahin siya. Siya, napagpasyahan mo na ba kung ano ang pupunta ka para sa Halloween na ito? Crush, na, marahil isang bruha o kung ano. Siya, paano ka maging akin? Ngayon ay ang pinakamahusay na araw kailanman. Bulalas niya. Ano ang pinakanasiyahan ka? Tanong niya. Ikaw at ang iyong kumpanya, sagot niya. Binili niya siya ng baso para sa kanyang colorblindness. Ngunit iyon ang iyong hard-earned na pera. Bulalas niya ng may luha sa kanyang mga mata. Oo, ito ay, ngunit ang iyong ngiti na nakuha ko ngayon ay mas mahalaga, sagot niya. Nanay, kaninong relasyon ay idolo mo noong bata ka? Tanong ng kanyang anak na babae. Ang iyong mga lolo't lola. Ang iyong apo ay namatay ng natural sa edad na 75, nakasuot siya ng panglamig na ginawa ng iyong lola at nakaupo kasama ang isang album ng kanyang mga larawan. Ang aking ama ay hindi kailanman binili ang aking mga bulaklak ng ina, ayon sa kanya, sila ay natuyo, at hindi iyon kumakatawan sa pagmamahal na mayroon siya para sa kanya. Sa halip, itinayo niya ang isang hardin na may iba't ibang mga bulaklak at tubig araw-araw, ito ang kanyang kilos ng pag-ibig. Panipi, mga layunin sa relasyon. Ikaw ang pinakamahusay na kasintahan sa mundo. Bulalas niya. Paano mo malalaman iyon? Hindi mo pa nakilala ang bawat kasintahan sa buong mundo. Nagbiro siya. Oo, mayroon ako. Ikaw ang aking mundo. Sinabi niya, tumatawa, mula sa pagpunta sa mga petsa ng pelikula. Sa pag-uwi sa bawat isa at pagkakaroon ng mga gabi ng pelikula. Namumulaklak ang pag-ibig. Sinira ni Rain ang aming petsa. Galit siya ng galit. Hindi. Pinahit niya ang kanta ng retro ng 70 at lumabas sa ulan. Gusto mo bang sumayaw sa akin, Ginoo? Ano ang naging mahal mo sa akin? Pagkatapos ng lahat, hindi ako patas at kaibig-ibig tulad ng iba, tanong niya. Kung nakakita ka ng kagandahan sa isang bagay, hindi ka naghihintay na sumang-ayon ang iba, sagot niya. Hinalikan ang kanyang noo. 5 taong kasal. Siya ay isang mahilig sa libro. Siya ay isang panlabas na tao. Hindi mo ba ito kinamumuhian kapag nagmaneho ka ng lahat? Sa halip na tumingin sa labas, tiningnan ko ang aking libro at ngiti. Gustong-gusto ko ang panonood ng mga sunsets, bituin, at kalangitan habang umuulan. Ngunit ngayon ang paborito kong bagay ay ang panonood sa iyo na nakangiti. Panipi, nabulok ka ulit. Kailangan mong maging malakas. Kinurot ang alkohol na tatay. Bata ay binubuli, at ngayon, nasasaktan ka sa pagbagsak ng hagdan. Anong mga lalaki ang aking pinalaki? Galit siya. Ang mga lalaki ay sumulyap sa bawat isa. Isang ngiti. Ang iba pang mga mumbles, salamat. Huwag kang maglakas loob na kausapin mo ulit ako. Sinabi nila at naghiwalay. Pagkatapos ng isang oras. Nag-vacuum ako sa bahay at kinuha ang basurahan, ano ang gusto mo para sa tanghalian? Natitiklop ang paglalaba, gumawa na ng pasta para sa tanghalian. Inuna nila ang buhay sa galit. Ang matandang mag-asawa sa buong kalye ay ikinasal sa loob ng 50 taon at nagbahagi ng isang cute na kwento. Sila ay naging mga kamag-aral, kasamahan, at mga retiradong propesor mula sa parehong kolehiyo. Ang mga ito ay masugid na mga kakompetensya mula pa sa simula. Isang linggo matapos siyang lumipas mula sa isang atake sa puso, natagpuan namin siyang patay sa kanyang pag-aaral, na may kalahating puno ng tasa ng tsaa at isang tala na basahin. Paano ko siya papayag na manalo? Hindi ka nakikipag-usap. Pagod ka na ba? Tanong niya. Hindi ka ba napapagod na magsalita ng sobra? Sagot niya. Ang boses ko ba ay binigyan ka ba ng sobra? Tanong niya. Nab-Alisa, medyo kabaligtaran, nakikinig sa iyo, pinapaginhawa nito ang aking isip. Sagot niya, nakangiti, nangako kang manatiling mas mahaba at umalis ka ng maaga nang hindi nagpaalam. Umiyak siya, natutulog ka,
At hindi ko nais na abalahin ka. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang pinapagana niya siya ng bahagyang katotohanan. Ang buong katotohanan ay, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang malakas na sundalo ay hindi maaaring tumayo upang makita ang kanyang anak na babae na umiyak. Mga mahilig sa kolehiyo nag-aral sila, kumain, nagtawanan ng magkasama, at madalas na hinimas ang bawat isa. Matapos ang 50 taong pag-aasawa, nang siya ay dinala sa ospital. Tinanong siya sa kanya, hihinto ka na ba sa amin ngayon? Sa pamamagitan ng isang mahina na boses, sumagot siya, paano mo ako lagi? Ang mga dating gawi ay namatay ng husto. Tumugon siya ng may luha sa kanyang mga mata habang siya ay pinangunahan sa operation theater. Ang aking bumabagsak na buhok, at ang aking pagbaba ng timbang, mas masahol pa ito mula rito. Aniya, umiiyak. Hoy, tingnan dito. Nangako kaming tumayo sa bawat isa sa sakit at kalusugan. Walang paraan na makukuha ng cancer sa gitna nito, na sinasabi niyang mahigpit na yakapin siya. Bilang mga bata, nakipaglaban sila tulad ng mga ligaw na pusa at patuloy na nakikipagdigma sa isa't isa, maging sa akademya o buhay panlipunan. Hindi namin alam, dadalo kami sa ika-25 anibersaryo ng parehong mag-asawa ngayon. Ang aking lola ay may Alzheimer's, bihira niyang naaalala ang aming mga pangalan o kinikilala kami kapag bumibisita. Ginagawa lamang niya kapag sa tuwing ipinakikilala tayo ni Lolo sa kanya, matyaga at magalang. Kapag tinanong kung paano siya palaging namamahala sa alalahanin si Lolo, sinabi niya lang. Oh, hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit may tiwala ako sa kanya na malaman na hindi niya ako makakasama. Sa tuwing malapit na ang mga bakasyon, mabibigat ang ating puso, at nais nating pabagalin ang oras. Walang nagdudulot ng higit na kalungkutan kaysa sa pag-iwan ng bahay ng iyong mapagmahal na mga lola at pagpapatuloy ng pangkaraniwang gawain ng buhay ng paaralan. Lamang upang simulan ang pagbibilang ng mga araw hanggang sa iyong susunod na pista opisyal kapag nakilala mo sila muli. Sa kalusugan at sakit, ang mga panata ay nagbubuklod sa amin magpakailanman. Paano ko malalampasan ang mga ito? Kahit na iniwan mo ang mundong ito sa harap ko. Panipi, ang iyong pangalan ay nangangahulugang, ulan. Ang pinakamagandang panahon at oras ng taon. At tuwing ang klima ay magbubukas at nagbubuhos. Ang iyong pangalan ay kung ano ang sumakit sa aking isip sa una magpakailanman. Mahal kita hanggang sa katapusan ng abot-tanaw, sabi niya. At kahit na taon pagkatapos na siya ay wala na. Madalas pa rin siyang bumibisita sa beach. Nakatitig sa malalim na kailaliman ng abot-tanaw sa mga sunsets. Ang ilang mga bagay ay kumapit sa iyo magpakailanman. Ang mga gawi, damit, alaala, at amoy. Ang ilang mga bagay ay hindi mapaghihiwalay. Kahit na ang destiny ay gumawa ng ibang desisyon. Ang ilang mga bagay ay kumapit sa iyo magpakailanman. Hindi, kaibigan lang siya, sagot niya habang nasa isang lihim na relasyon. Oh, ngunit batang babae, ang paraan ng pagtingin niya sa iyo, tulad mo ang kanyang lahat, sinabi ng kanyang mga kaibigan. Mahal kita, nag-text siya, sa wakas ay may lakas ng loob na huwag tanggalin ito. Panghuli, nag-text siya pabalik, panghuli, tanong niya, syempre, ikaw Dumbo, hinintay ko ang lahat habang para sabihin mo ito at hindi tanggalin ito. Sumagot siya,